Ilang sandali mula ngayon ay isasagawa na ng International Criminal Court Trial Chamber 3 ang tinatawag na status sa conference bilang paghahanda para sa gagawing paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para sa kanyang kasong Crimes Against Humanity, bunsod ng inilunsad niyang War on Drugs. Mahalaga ang yugtong ito sa mahabang proseso na pinagdaanan ng kasong ito laban sa dating Pangulo dahil dito pag-uusapan ng mga hukom, prosecutors at defense lawyers kung paano uusad ang inaabangang paglilitis. Tulad sa confirmation of charges sa hearing, muling pinayagan ng ICC ang hiling ng dating Pangulo na huwag dumalo dito sa gagawing status sa conference. Pero dito ay naasahang makikita at makikilala na ang mga bagong abogado na magtatanggol sa dating Pangulo na sina Peter Haines, isang abogadong Briton bilang lead counsel at si Kate Gibson mula Australia bilang associate counsel. Wala na si Nicholas Kaufman na halos isang taon din kumatawan sa dating Pangulo. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ng timetable ng proceedings, paghahanda ng mga ebidensya, proteksyon sa mga testigo, partisipasyon ng mga biktima at mga deadlines ng magkabilang panig. Inaasahan din pag-uusapan kung kailan maaaring simulan yung aktwal na paglilitis. May ulat na gusto ng prosekusyon na magsimula ito sa bandang huli ng taong ito habang posibleng humingi pa ng mas mahabang panahon ang kampo ni dating Pangulong Duterte para sa kanilang paghahanda. Posible ring magbigay ng paunang indikasyon ang defense team tungkol sa kanilang magiging legal strategy, kabilang ang mga usaping jurisdiksyon ng ICC at iba pang procedural challenges. Bagamat walang inaasahang witness testimonies o presentasyon ng malalaking ebidensya ngayong araw, mahalaga pa rin ang conference dahil dito ilalatag ang direksyon at bilis ng magiging takbo ng kaso. Ang kasong ito ay tinuturing na makasaysayan dahil si Duterte ang kauna-unahang dating pinuno ng isang bansa sa Asia na haharap sa full ICC proceedings para sa kasong Crimes Against Humanity. Para sa GMA News, Rafi Tima, nag-uulat.